Hello, Aries. February 2024, buwan ng pag-ibig. Ano o sino nga ba ang parating sa'yo? Kuha lang tayo ng pinaka-exact message for this month. Mensaheng gabay lamang po. Dito muna tayo. We'll be straightforward, mabilisang talo tayo this time. Para sa mga Aries ngayong buwan, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Aries, February 2024. Anong parating? Anong ganap? Aries, February 2024. Okay, so may ilang cards na dito. The Tower, expect the unexpected. When it comes to money, okay, meron kang ilang ito, diretsahan po, hindi ko ito tatamisan. Aries, February, meron kang unexpected bills or payments. So, be ready sa part na ito. Kasi the Tower, the Five of Pentacles, pero as an Aries, I know, mapangahawakan ito bilang kayo very independent at madiskarte. Aangat yung ano naman dito behavior or character na mapangahawakan. Gaano man parang hindi to inaasahan. Unang-una yung nakita ko pagdating po sa usaping pera. Okay? Pero ito naman ay hindi lang sa mapangahawakan, meron at merong dahilan kung bakit, kumbaga, biglang e-ere or kakailanganin kayo. Pwede rin ganon, guys. Reversal energy tayo every time. Kumbaga, ikaw yung hanapan or hanapin para tugunan itong ilang bayarin. Okay? Other messages na nakikita dito. Okay, when it comes to your circle of friends, group of friends, or ilang colleagues ba ito, I will be honest, maring meron kayong matuklasan ngayong buwan. Buwan ng pag-ibig. At maaaring ito yung na-mention kong karakter. Doon ito maaaring mag-apply sa ilang tao sa inyong paligid. Tunay na karakter ng isang tao. The Three of Cups kasi ay narito, the Eight of Cups. Three of Cups is in reverse. Ito, isang mensahe marahil, maybe kahit ngayong buwan lang na ito, pahintulutan nyo ang inyong mga sarili na talikuran yung ilang tensyon, hindi sa tatakbuhan nyo ang problema. Lalo pa nga po kung ito ay something difficult, struggle talaga, na hindi nyo, alam niyo yun, hindi naman lahat ng bagay ay agad-agad dapat nating hinaharap. Ito ay isang proseso, pinag-iisipan, lalo pa kung medyo umaangat or aangat ang inyong mga emosyon. So, take it easy. It's okay to pause, to step back. I'm gonna be straightforward. Maaaring merong tension or even conflict, guys, when it comes to your friends or isang tao ito na pinagkatiwalaan mo ngayong buwan. Kahit sa simpleng pakiramdam, okay, hindi kailangang laliman. This is a general reading po. So, ano lang, kalma lang. Paangatin yung pag-glow sa buhay relasyon. Huwag kang huwag mong pahintulutan ng ilang negativity na pwedeng maganap this month because a new romantic cycle begins. Gaano man ka-struggle dito sa ilang colleagues, kaibigan, or isang tao na pinagkakatiwalaan or pinagkatiwalaan mo, a new romantic cycle begins. May something new. Or, other message pa po, kung hindi mag-apply yung dalawang unang senaryo na aking na-mention, pera, kaibigan, then, nasa ano pa rin tayo? Friendship sector pa rin. Meron pong magbalik. Kasi 8 of Cups, 3 of Cups, merong magbalik na isang kaibigan. Or, it could be a partner, ex-partner, or colleagues, hindi yun din, tayo ay general reading, guys. Just only take what resonate. Pero, ayun, maaaring meron ditong feelings or emotions na umangat. A new romantic cycle begins. When it comes to your friendship pa rin, or ilang tao na malapit sa iyong puso. Okay, so ay tayo ng ilang final advice, message para sa mga Aries. February 2024. Ayan, nakakakuha ko ng ilang messages. I feel na kailangan nyo rin
i-enjoy yung buwang ito. For some of you, lalo pa kung mag-apply po yung ilang responsibility, obligations when it comes to money, yung ilang pangangailangan ng ilang tao sa inyong paligid na parang kayong higit na tutugon, deserve ang magpahinga, mag-relax kasama ang mga kaibigan. Maaring ganun din, unwind, enjoy din ng buwan ng pag-ibig na ito no matter what your relationship status. Talent. Bakit talent yung umangat? Home and closure. Talent. So, this is the best month na paangatin yung diskarte. Parang dito kayo papasok yung diskarte. Gamitin niyo yung mga talento or yung mga natural na abilidad para tugunan yung una kong naiwan na senaryo pagdating sa pera. If ever meron kayong ilang unexpected na ganap dyan, or kung itong unexpected na ito ay may kaugnayan sa ilang kaibigan na aking na-mention din, or unexpected romance ba ito sa isang kaibigan, home and closure. Magkakaroon ng closure. Kasi meron din po tayo nakitang pagtalikod sa ilang negativity. So for some of you, maring naganap na rin naman ito. Kumbaga, naranasan na, timeless din tayo. And this time, sabi ko nga, maring merong magbalik. For some of you, pwedeng mag-apply yun kung saan mabibigyan na kayo or pahihintulutan nyo na, maybe isang message po yun na ibigay nyo na sa inyong mga sarili yung closure sa ilang sitwasyon or tension, conflict, okay? At dito, syempre pa, mag-focus kayo doon sa may give and take. Doon sa comfort, sa may comfort, security, yung parang homey, yung vibes, parang very comfortable, walang imposible. Single, a new romantic cycle begins. May ilang new beginnings para sa inyo ngayong February 2024, Aries. Hello Taurus, February 2024, buwan ng pag-ibig. Ano or sino ang parating sa'yo ngayong buwan? Kuha lang tayo ng pinaka-exact message, mensaheng gabay lamang po. Will be straightforward, mabilis ang taro hopefully sa pagbasa natin ngayon. Taurus 2024 February, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Taurus. Ayan, agad-agad. Sandali. Two of Cups. May something. Why I'm getting a message na dito palang unang-unang bumagsak. May pag-bloom ng inyong mga love life ngayong buwan. May something ganap sa part na yan kung saan kayo'y maliligayahan, masisiyahan. Okay, tukunin natin. Merong pangarap na matutupad or meron kayong goal when it comes to love na matutupad this month. Andito yung passion, yung again, balance, mutual, true love. Ayan, sana all na lang kami. Pero ang daming enerhiya na umangat dito. The sun is here. Parang ang daming direksyon na gusto nyong patunguhan din or bigyan ng focus. Walang imposible for February 2024 para sa mga Taurus na tugunan yung bawat nais yung bigyan ng pag-aksyon. Maparelasyon man, trabaho. Actually, isa sa maring mag-highlight sa inyo this month ay ang usaping work din. Kung hindi man mag-apply at kayo single, especially yung relationship, maybe ito po ay about your business, partnership, or work sector. Or pwede rin naman, no matter what, or regardless, your relationship status, pwede rin naman dalawa yon. Okay, yung ganap sa inyo kasi sabi ko nga, andito yung enerhiya na parang ang dami yung ganap ngayong buwan. Na parang may something ganap na meaningful, kasiyahan, isang sitwasyon, relasyon na pwedeng tumatak sa inyo ngayong buwan. Okay? Other messages, 9 of Cups, Queen of Cups, meron kayong maaring higit na pagbibigyan ng tuon sa usaping pangarap. Pangarap sa pamilya or kapareha, anything related, home related ito. Halimbawa po, meron kayong pinapaayos na sa mas practical, pagdating sa inyong physical home, pinapaayos na, ano ba ito? Kumbaga, meron kayong kahit sa simpleng kasangkapan lang ito, or gawain sa bahay,
na gusto nyo makitaan ng improvement, wala pong imposible. Okay? Or, anito kasi yung energy, as I've mentioned, kayo yung higit na angat. Kumbaga, kayo yung kakailanganin, you will be needed this month ng kapareha o pamilya. Okay. Okay, so na-mention ko na rin yung direction. Hindi po imposible na merong something ganap rin when it comes to travel or foreign international agenda ito na may connection possible sa inyong mga profession. Merong opportunity. The Nine of Cups, andito yung pagkakontento, yung happiness, yung fulfillment na sobrang sapat ng February para sa inyo. So, ang ganda, balance. Andito ang energy na parang, yes, gawain, responsibility pa rin ito. But at the same time, mag-i-enjoy kayo. I-enjoy nyo lang mga bagay-bagay. Nothing will come off this situation. Wala nang makahadlang. Para sa ilan, ito nga, pagdating sa for the love. May pagtatak. I feel na meron sa barahan nyo, may pag-bloom, may pag-spark sa love life this month. Or, kung talagang, andito na kayo sa punto na moonshot. Live na live po pala tayo sa ating FB. Two of Cups, kung andito na kayo sa point ng relasyon, for those who are attached, na sinubok na rin kayo ng ilang pagkakataon, meron na kayo ilang nilagpasan or nalagpasan, maring, sabi ko nga yung home, maring mag-decide na po ang ilan sa inyo na lumagay na sa tahimik, magsama na sa isang bubong, or merong love, marriage proposal, or meron talagang ikakasal ngayon, or merong baby blessing. Lahat na nandito, Taurus. Nothing will come of the situation. So, kung talagang merong ikakasal sa inyo, walang hahadlang. Ayan. Walang pipigil. Walang, ano yun sa simbahan? Yung tinatanong ng pare, meron bang, ayan, na ano na po, hang na po si Moonshot, anong oras na? Walang, yun guys, tulungan niyo ako, ayan. Live na live po tayo sa FB. Walang hadlang ba yun? Pinaka-word. Boundaries and forgiveness. Bakit ito pa rin yung umangat? For some na merong pinagdadaanan, nothing will come off the situation. Parang happy-go-lucky lang yung dating nyo ngayon, but at the same time, andito pa rin yung ilang restrictions, okay? Pero, gayon pa man, merong boundaries, yes, may pagpapatawad, maring merong reconciliation or reconnection for some of you sa inyong mga mahal sa buhay, pamilya, or kapareha, umaangat yung pagpapatawad. But at the same time, again, andito na yung pagiging wise nyo na ma-handle niya ito with care at merong kumbaga, limit na lang. Okay? Pero nag-enjoy pa rin na punong-puno ng kasapatan at pag-iibigan. Sabi ni Mr. or Miss Nonong Artus, pagtutol. Ayan, nothing will come of the situation. Walang hadlang, walang tututol sa kung anumang parating sa inyo ngayong February 2024, Taurus. Hello Gemini, February 2024, buwan ng pag-ibig. O sino ang parating sa'yo? Kulang tayo ng pinaka-exact message, mensaheng gabay lamang po. We'll be straightforward hanggat maaari sa ating reading. Ayan. Straightforward, mabilis ang tarot tayo ngayon. Hopefully, hingi lang tayo ng pinaka-mensaheng gabay para sa mga Gemini ngayong February 2024. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Gemini, February 2024. Anong parating sa inyo? Or sino? Meron ba? Anong ganap? Anong maiwan mensahe? May umaangat na. Okay, 5 of Wands, reverse, the Queen of Swords, the Knight of Pentacles, the 5 of Cups, and the Queen of Cups. Queen of Swords, Queen of Cups, both are in reverse. Okay. Maangat dito guys, Gemini, yung inyong pagiging independent,
yung inyong mga power, ano pa man ang status nyo ngayon sa buhay or kung ano yung takbo ng life in general, andito yung inyong pagiging wais, pagiging matalino, pagiging expressive, or maybe isang message ito, yan yung papaangatin nyo ngayong buwan, maparelasyon man or trabaho. Umaangat yung inyong mga communication skills. King of Swords, and yung independence, as I've mentioned. So, kanina, kung meron ako nakita, na-mention ko yung talent. Talent, biglang naisip ko dito kasi parang umaangat yung individuality nyo, yung inyong mga ability, kahit kayo lang muna, or kahit kayo lang, tumataas yung inyong aura. Okay? O yung, again, yung kakayanan nyo, yung talento nyo, na may kaugnayan sa pagpapamalas nyo ng inyong kakayanan, especially again, kung paano nyo dinadala ang inyong sarili sa pagsasalita man ito, pagsusulat, or anything related sa communication, napakalawak rin po niyan. Okay. So, I know February, buwan ng pag-ibig. I will be honest, guys. Mas nag-highlight sa trabaho ang buwang ito, February. Or meron kayong unexpected na ganap, kaya parang mas malalaan yung, or matutuon yung inyong atensyon sa inyong ginagawa. Unexpected. It could be positive or negative news, balita, or extra work ba ito, na parang wala kayong option, kundi tugunan muna, of course, yung ilang responsibility na pwedeng iba to sa inyo or iatang sa inyo ng inyong mga boss. Umangat yung motivation. Sa transformation, may patuloy na movement dito. So, sa pag-ibig, wait lang. Dito muna tayo, nag-highlight talaga sa pera at trabaho. Or kung ano man yung ginagawa, kini-create nyo sa inyong buhay. Parang meron kayo ditong nais iparating or nais pang matanggap. Kahit sa simpleng yung meron kayong matututunan pa. Or sa mas practical po, kung kayo mga estudyante pa lang, may pag-focus sa inyong pag-aaral. Dito nyo ilalaan. So, paano na yung, Moonchild? Ano ngayon? Love month. Para bang, okay, sige. Merong travel. So, for some of you in a relationship, merong pag-travel. Or ito na yung paplanuhin nyo in a way kung saan kayo higit na mas, alam niyo yun, alam niyo makakabuo kayo ng ilang bagong memories together. Kung meron kayong nakatensyon, okay, mapawork man ito o relasyon, nakakakita tayo dito, yes, at dito pa rin yung pagka-disappointed or parang merong ilang regrets, but at the same time, parang maluwag na sa damdamin nyo or tatanggapin nyo na itong ilang pwedeng maramdaman nyo sa taong ito. Kaya marahil, kasi to be honest guys, meron ako nakitang disappointment or lungkot or kahit sa simpleng pakiramdam, lalo pa for singles din na nalulungkot, syempre pa, may pagkakataon na ganon, marahil isang message na i-divert yung inyong mga energy sa mas productive at kung saan alam nyo meron kayong benefits sa trabaho ito. Okay? Kasi this month, Gemini, communication. Gemini is all about communication. Hindi nyo pa man yan ma-realize, pero very kayo. Magaling kayo. Yung communication skills, ayan. Yan yung mga natural ability nyo. Paangatin nyo yan. Kahit sa inyong mga oras lang, kung meron kayong naisip parating na mensahe or i-present na something, this is the best month na ipakita yan. I-showcase yan. Okay, ilatag yan sa inyong mga boss or sa inyong pag-aaral. Ayan. Kasi mahirap kayong hindi mapuna ngayong buwan. Sa love life, medyo low-key, private lang. If in a relationship, tahimik lang kayo na magsi-celebrate this month. Okay?
For some of you, yun lang. Medyo parang siguro yung ina-expect nyo bilang buwan ng pag-ibig ngayon, baka hindi ganon. Ito, parang Moon Shadow. Tayo ay general message, guys. Just only take what resonate po. Para sa ilan, parang hindi ito yung gusto nyo sana. Baka, medyo merong disappointment na baka makulangan kayo. Alam niyo yon. Bilang ito ay very special month, especially sa mga in a relationship. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ka mahalaga sa aking nakikita dito. Actually, andito yung motivation, katabing-katabi, na mapasaya ka or maparating yung deserve mo. Kaya lang maaring merong ilang adjustments or ilang unexpected ganap na kailangan lang din sabayan ng isa't isa rin. Okay? Happiness, healing. Uy, may. 5. Or, maaring meron pong kaugnayan ito, okay, sa ganap ngayong buwan. Andito pa rin naman yung happiness, sabi ko nga. Or maybe, ano man ang pwede niyong maramdaman, positive or negative, highs or lows, sa huli po ay pipiliin niyo ang maging masaya. Maybe yun yung pinaka-mensahe. Healing. Merong reconciliation, guys. 5 of Wands reverse. May pag-aayos tayong nakikita. Or maybe, isang message po ito. Iba-iba naman tayo ng proseso sa part na yan. Napahintulutan ng sarili na dumaan sa pagpapahilom ng ilang sugat ngayong buwan. This is the perfect month din. Ayan, tumatalon. Na magnilay-nilay sa iyong buhay, relasyon man, or trabaho. Fertility. Gemini. May pag-highlight ng fertility. Or meron kayong matanggap na unexpected ganap, may kaugnayan sa bata. Okay, or sa pagbubuntis. Reversal tayo po, maring ito ay sa ilang tao sa inyong paligid or sa inyong mismo. Couples in a relationship. Okay. Eto na. Add pa tayo ng ilang messages for Gemini. February. Adjustments are required. Ito na yung name-mention ko. Parang kailangan niya dito ng higit na pag-unawa sa ilang ganap. Hindi ibig sabihin na at one point, kahit isang lang to, sa isang punto ngayong buwan, na parang hindi nyo nakita o naramdaman yung gusto nyo sanang resulta, mapatrabaho man relasyon. Ayan. Meron at merong dahilan. Okay? Kailangan lang higit mong sabayan ito, maging stay flexible and adaptable sa bawat sitwasyon. Meron at merong dahilan. At sa huli, dyan mo yun mapagtatanto kung bakit. Okay? At doon mo rin may isip na para sa'yo lang din yung ilang ganap ngayong February 2024, Gemini. Hi Cancer, February 2024, buwan ng pag-ibig. O sino ang parating nga ba sa'yo? Mensaheng gabay, kuha lang tayo ng ilang exact message para sa inyo. Will be straightforward sa ating reading. Hopefully, mabilis ang tarot. Kuha tayo ng ilang messages para sa mga Cancer ngayong February 2024. Message. Cancer. February 2024. Ano maiwan natin para sa mga taong ito? Cancer. Okay. Kanina pa bumabagsak ang 5 of Cups. Parang ng February, kasi January, February, parang ngayon lumalamig ang panahon. Ganun yung buwan ng sa atin palamig na late. Okay. Okay, ganyan pa man, kahit meron tayong lungkot na nakikita, parang pagka-low-key ng pakiramdam, it could be physically, mentally, emotionally, na hindi kayo masyado nakapag-iwan ng pag-aksyon sa mga gusto nyong gawin dahil umaangat ang pakiramdam. At iba-iba naman tayo ng atake sa part ng pakiramdam, guys. Tayo ay general message, Uy, 5 and 5. Parang gusto niyo makakita ng pagbabago sa inyo. Ulitin ko, physically, mentally, or even financially, na hindi imposible. Yes, ngayong buwan, maaring maramdaman nyo yung
kahirapan at kaginhawahan. Cancer, 10 and 5 of Pentacles. Tumalon agad sa 10. Parang iniiwan ka ng assurance na ano man yung maramdaman mo, halimbawa, maaaring ito ay sa first 2 weeks of February na may kaugnayan sa pera. I know, February, buwan ng pag-ibig to, ano? Pero umaangat po dito ang usaping money. Umaangat rin yun. Unahin natin to, ano? Maring meron kayong first 2 weeks, makaramdam kayo ng pagkagipit, ayan, or kumbaga, hindi ganun ka-smooth or kaganda yung flow ng money. Then, sa natitirang huling ilang linggo ng Pebrero, ayan, dyan ninyo na higit na mararamdaman yung kaalwanan. So, ano man ang inyong maramdaman, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mabangunahan nung kaba na hindi nyo matutugunan. Because dito sa yung Baraha Cancer, you will be financially covered. Maaring dito, umaangat yung ilang bayarin nyo rin. Okay? Or, reversal po tayo every time. Ano? So, kung meron kayong hinihintay, ito, other messages, kung hindi mag-apply yun, kung meron po kayong hinihintay na pera mula sa ibang tao, or even sa ilang, kasi King, Queen of Cups, Queen of Swords, it could be about sa isang organization, groups, or kahit sa ating gobyerno, hindi man sa isang tao, parating to Cancer. Okay? Meron at merong papasok na money. The Ten of Pentacles po kasi, this is a great sign na, ayan, meron at meron kayong matatanggap na magandang benefits, pwede rin magandang presyuhan or magandang pasok ng income. Claim na natin to. Kahit pa sa isang punto ay ito, nahihirap or mahirapan kayo. Or itong paghihirap nyo ay merong solusyon. Ulitin ko, maaaring ito ay sa gobyerno. Kung nangangailangan talaga kayo ng pera, ano? King of Cups. Kung aking i-relate po ito along with other cards, kung meron kayong kailanganin, money-wise, sa negosyo ba to? Or sa inyong pang-araw-araw na buhay, pangangailangan, kahit sa bangko, sa inyong pag-loan, meron at meron kayong solusyon. Okay? Meron at merong someone na magbibigay ng suporta or tulong para dito sa ilang obligasyon na meron kayo. Huwag kayong mag-alala. I-claim na natin ito. Okay? Okay, sa mas practical, when it comes to work, lalo pa kung ito ay iniwanan nyo ng efforts, nung sipag, nung hardship, ito ay something na hard-earned income, magmumula ito sa patuloy nyong pinaghirapan, meron at merong magandang balita pagdating sa trabaho ngayong buwan. Okay, Moonchild, dito na tayo sa usaping pag-ibig. Meron tayong nakikitang improvement when it comes to your relationship or close relationship, mapapag-ibig man ito, or ilang kaibigan, no matter what your relationship status, gaano man parang kayo ay nabigo at one point, pero this month, umaangat yung pagmamahal, yung respeto at pagtanggap. Okay? Okay. Okay. Parang ganito, bilang kasunod nyo lang kanina ang mga Gemini, add ko to, especially for those na sa isang relasyon, meron kayong pag-aksyon na hindi matanggap ngayong buwan, na may iwanan kayo ng pakiramdaman sa Cancer. May pagkakataon na nagiging extra sensitive, emotional ang ilan. Meron kayo bilang buwan ng mga puso, halimbawa lamang po. Just only take what resonate, hindi nyo ma-receive yung bulaklak na galing sa kapareha, o hindi kayo makatanggap ng tsokolate, huwag dibdibin, okay? Huwag nyong laliman. Kasi at the center of your coins, maaring meron din itong inihahanda sa inyo na gustong punan na kakulangan. Kayo ay mahalaga. Okay? Lagi niyong tatandaan yan. Enjoy lang ngayong buwan at iwas sa ilang stress. Sabi ko may improvement naman sa relationship. Pero minsan, as
an emotional sign, hindi maiwasan na maging extra sensitive tayo. Yes, Cancer din po ang moon child. Okay. So, add tayo ng ilang advice for this month. May umaangat na dito. A personal issue reaches resolution. Sabi ko nga, merong improvement po pagdating sa yung close relationship, family man ito, pag-ibig. Uy! Nagulat naman ang moon child. Full moon in Cancer. So, kayo to. A personal issue reaches resolution. May pag-aayos. You and your loved ones are safe na napakaganda. Sabi ko nga, kung ito ay may patungkol sa pera, meron kayong hinahabol sa part na yan, you and your loved ones are safe. Matutugunan yung ilang pangangailangan, yung ilang kailangan, yung obligasyon na harapin, okay, para sa mga taong mahal mo. At mahalaga sa'yo, Cancer. Kuha tayo pa ng ilang final advice. Okay. Final advice para sa mga Cancer. Ayan, may tumatalon. Inspiration. Ayan. Ano man ang matanggap, single, in a relationship, andito naman. Mananatili yung inspirasyon sa inyo na magpatuloy, okay, na maging inspired sa inyong ginagawa. Buhay, pamilya man, trabaho, o kapareha. Ngayong February 2024, para sa inyo, Cancer. Hello, Leo, February 2024, buwan ng pag-ibig. Ano or sino nga ba ang parating sa inyo? Kuha tayo ng ilang messages, mensaheng gabay lamang po. We'll be straightforward sa ating reading, mabilis ang tarot. Hingi lang tayo ng ilang messages para sa mga Leo ngayong buwan, February 2024. Message, Leo, February 2020. Ayan, agad-agad. The Three of Swords, the 9, 7, the King of Swords, the Six of Cups. Okay, so 7 and 9. Meron kayo ditong okay, kung ang ilan po sa inyo, guys, pagdating sa relasyon, partnership, single man kayo, partnership in business man or relationship, married, okay, regardless, napakalawak ng buhay, relasyon or sektor ng relasyon. Pero, merong transformation dito tayo nakikita. Isang proseso na kailangan yung pagkatiwalaan ngayong buwan. May pag-highlight or pagbibigay diin sa inyong buhay pag-ibig. Or sabi ko nga, kung single, maaaring sa partner nyo ito or matatawag yung partner in business or someone na related sa work. Okay, so may improvement guys when it comes to relationship. Aalisin yung ilang pag-alala, yung ilang negativity, maybe isang mensahe po yun, lalo kung hindi kayo masyadong naging ganon ka, kumbaga ganon yung connection, ganon kalalim. Hindi kailangan laliman yung messages ni Moonchild, pero especially for those na dumaan sa ilang difficulty or ilang tension, conflict, then February, claim po natin na may ilang ganap kung saan patungo kayo sa mas ilalalim pa ng inyong pagsasama. Andito yung parang ang dami yung plano sa isa't isa, kahit sa simpleng ideya lamang ito. Or sa mas practical, hindi naman kailangan tension agad yan, Moonchild. Kahit dun po sa pagkakataon na nakulangan kayo doon sa oras or kahit sa simpleng enerhiya, then this month, mas maharap niyo po ang isa't isa. Okay? Mas dito rin umaangat yung inyong mga halaga, yung inyong mga value sa relationship. Mas mananatili kayong inspired and motivated para dito rin po sa pang-araw-araw na inyong ginagawa sa trabaho. Kasi nga inspired na kayo sa love or sa ano pa mang inyong higit na binibigyan ng tuon at focus ngayong buwan, ang inspirasyon po ay paangatin. Other indication, tayo po ay general reading. Hindi po kailangan, just only take what resonate pa rin. Sumasang-ayon na po ang ilang mga manok bilang paumagana, ayan. Pero,
Kung meron kayong dinaramdam, it could be physically, mentally, emotionally. I know love month, Moonchild, pero umaangat po rin dito ang sektor ng kalusugan. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero kung meron kayo talagang iindain or ngayon pa lang merong ilang visible pain na parang kailangan nyo syempre bigyan ng priority, bigyan nyo na yan. Okay, ng pagharap. Huwag niyong pag-alinlanganan ang sarili na saka na lang. I mean, diba, sa dami kasi 7 of Cups, guys, ang dami niyong ginagawa or gagawin. Andito yung pagka-busy and productive ng buwang ito, relasyon, pamilya, trabaho. Pero ulitin ko, gayon pa man, magkakaroon pa rin kayo ng time para sa kapareha or sa partner na ito na matatawag. Pero baka sa dami nang gusto nyong i-balance at matugunan, mabigyan ng prioridad para walang magtampo, baka kayo naman, makalimutan niya naman yung kayo na ayaw natin. So, papakiramdaman nyo guys, Leo, listen to your body, listen, always listen po sa inyong mga pangatawan. Tanging kayo lamang ang higit na makapagsasabi rito. Parang message din kay Moonchild to, note to self. Kumbaga, take care of yourself din. Okay, check your health this month. Physically, mentally, or sa mas practical, magtulog. Ayan, baka kinukulang, baka dyan mag-apply yung kakulangan. Self-love, self-care. The 6 of Cups, meron akong i-add dyan. Maaring meron kayong pagbabagong maramdaman sa ilang relasyon, ngayon pa lang, na may kaugnayan sa nakalipas. Okay, or sa ilang kaibigan. Meron ditong parang fresh starts. Kasi nga, parang meron ding pag-move forward. Okay, ito yung medyo, kaya hinuli ko to kasi maring dalawa lang to. Maring meron kayong i-let go from the past, someone from the past, na kahit bumalik siya ngayon or mag-try siyang bumalik sa inyo ngayong buwan. Tayo po ay monthly horoscope. Para bang dalawa lang to Either tatanggapin nyo, syempre pa, or hindi na lang. Hindi nyo nabibigyan ng pag-aksyon or hindi nyo napapansinin. Iba-iba tayo, kahit pa pare-pareho kayo ng sign, napakalawak ng astrolohiya. Nasa inyo ito, a new romantic cycle begins. So, dalawa nga lang ito. It's either meron pong papasok ulit sa inyong buhay mula sa inyong nakaraan, Leo, at dito merong uusbong na bagong simulain. A new romantic cycle begins. Love reading. A time to give rather than take. So, ito, umaangat ang inyong mga puso ngayon sa dami ng ilang obligasyon or alalahanin nyo. Ayan, wala pa man kayong anak or meron na or dito sa inyong kapareha sa katrabaho. Yung inyong mga pusong mapagpikay. Leo has the biggest heart, ayan, in the zodiac. So, dito, sana, sabi ko nga, baka kayo naman, wala naman kayong itira sa inyong mga sarili. Okay, magtira, Leo, para sa sarili. Deserve ang anything na pwede mong ibigay sa iyong sarili. Sabi ko nga, kahit sa simpleng tulog lang ito, sapat na tulog. Kasi parang ang busy ng buwang ito. Okay, ano bang ma-add natin? Final advice, message po para sa mga Leo. Leo, February 2024. Anong may iwan natin para sa kanila? Medyo mailap. Okay. Trust. Life purpose. Trust. So, ano man yung tinatakbo ng buhay ngayon, or itatakbo ng buwang ito para sa mga Leo, pag-ibig man, relasyon, or mga personal yung intensyon, andito yung pagka-true. Yung true purpose nyo sa buhay. Mas maaring mag-highlight yan ngayong buwan. Okay, kumbaga sabi ko nga dito, may pag-aayos. Or, mas, yung connection may paglalim. Kasi alam nyo na nandyan, parte yan ng inyong purpose sa buhay. Yun ay may bigay, a time to give rather than take. Yan yung matugunan, yung ilang pangangailangan. Kasi alam yung, sila yung dahilan, yung purpose kung bakit nandito kayo. Trust, pagkatiwalaan ng inyong mga sarili,
palagi, okay? Kung ano man yung kailangan yung harapin. Or trust these people na ilang taong pwedeng magbalik. Or itong proseso ng buhay sa pang-araw-araw, especially nag-highlight yan. Trust the process and trust sa Kanya, okay? Sa ating nag-iisang Creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, lalo pa sa panahon na parang ang dami nyong isipin, the Seven of Cups kasi narito na hindi nyo na alam. Pero nakikita ko, sabi ko nga, lahat ay ibabalanse nyo. Pero syempre pa, tao lang tayo. Minsan sumasala rin. Hindi tayo perfect. Pero don't be too hard sa inyong mga sarili, Leo. Hindi nyo kailangan, kumbaga, kasi nga sabi ko sa Leo, andyan yung pagbibigay nyo, yung generous heart nyo, yung pagiging mapagbigay. So, take it easy, isa-isa lang. Trust the timing, okay? At kung kailangan i-surrender ang ilang bagay ng, alam nyo yun, minsan hindi natin kaya wala tayong control sa lahat ng bagay. Pagtanggap lang din na hindi lahat ay mapanghahawakan natin all at once. Isa-isa lang. Take it easy, kalma. Take everything one day at a time. Ngayong buwan para sa inyo, Leo. Hello, Virgo, February 2024, buwan ng pag-ibig. Or sino nga ba ang parating sa'yo? Kuha tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo. Will be straightforward. Hopefully, minsan maraming naisip parating ang baraha. Mabilis ang taro para sa buwang ito. Sa mga Virgo, February 2024, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Virgo. Anong maiwan natin para sa mga Virgo? Message natin para sa mga Virgo. Ayan. Okay, spread muna natin. Uy, the Six of Wands, the Hermit, the Tower, both are in reverse. Sige. At pa tayo dito. Okay. And the Strength card is in reverse. Medyo naging low si Moon Shelton. Okay, dito muna tayo. Hindi ko ito tatamisan. May pagka-low ng energy tayong nakikita right now for Virgo. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Kung kayo nakapakinig, oo nga, bilang magkasunuran ng Leo, parang yung enerhiya somehow ay, medyo, parang nagja-jive, hindi. Kung kayo merong pinagdadaanan or pagdadaanan at one point ngayong buwan, Virgo, health-wise, hindi isang medical advisor ang Moonchild, pero papakiramdaman ng sarili. May pagka-low ng energy. The Hermit, the Strength card, both are in reverse. Maaring, it could be unexpected na pakiramdam. Emotionally, physically, mentally, or even spiritually, may pagka-low-key. So, isang advice po dito is to recharge. Okay, recharge your energy. Or kung talagang meron kayong dinaramdam ngayon pa lang, physically, especially, of course, yan po ay ating isasangguni sa mga professional. Okay? Or mas maging extra careful kayo ngayong buwan pagdating sa kalusugan kasi minsan hindi natin napupuna, especially Six of Wands ay narito. As a Virgo, very organized kayo, orderly, hindi nyo pa man yan ma-realize. Talagang gusto nyo maayos ang lahat, syempre pa, di ba? Pero, sana wag mo rin kakalimutan yung ikaw, okay? Baka hindi mo napupunan na iba na pala yung pakiramdam. Kailangan mo na palang magpahinga. Okay? Other messages, parang more on pride, hindi lang low-key. Just only take what resonate po, may pagka-low-key ng energy, at the same time, nakikita ba yung ating kanina pa pala nagsasalita si Moonchild. Hopefully, nakikita naman sa camera kahit paano. Kung hindi man low-key ang energy, talagang angat lang po yung, kumbaga, yung alone time. The Hermit ay narito. O yung paglalaan nyo ng private time or me time ngayong buwan. Yes, buwan ng pag-ibig, Virgo, pero tahimik ka lang sa iyong mga laban. The Six of Wands,
Maaaring meron ka ditong pinaghahandaan patungo sa iyong success, or ngayon pa lang i-claim na natin ito na meron talaga kayong celebration na magaganap. Ito yung ilang laban, tahimik na laban na iyong pinaglalaban. Pag-ibig man ito or usaping trabaho. Okay, maganda naman. Yun lang. Meron lang pagka-low-key sa energy or sa inyong pakiramdam na tanging kayo lamang po ang higit na makakaramdam. Ano daw yun, Munshad? Higit na makapagsasabi. So, listen guys. Listen to your body. Other indication, message sa aking nakikita dito, meron pag-angat ng, kasi nga low-key private, secret. Okay? Meron kayong secret na ito napakalawak sa paraan nyo. Maaaring kayo mismo itong merong isisikreto muna na gawain or ilang goal na ginagawa nyo, trabaho nyo, natahimik nyo lang hinaharap. Kumbaga pinag-aaralan nyo muna, pinoproseso nyo, or meron talaga kayong sikreto sa relasyon na hindi masyadong magiging open muna. Sabi ko nga may celebration Celebration in love or in business or sa work man ito, pero tahimik lang. Or isang message na ayan, mekos isang message para sa mga Virgo to celebrate. Celebrate your small wins. Yung ilang laban na tanging ikaw lang ang nakakaalam. Ayan, may mga meditate and contemplate. The Hermit, guys, kita mo naman, may pailaw siya. Nanginilay-nilay sa buhay. The Hermit, Virgo, meditate and contemplate sa paraan mo. It could be physically, again, emotionally. Pag nilay-nilayan ang iyong nararamdaman ngayon, tanging ikaw ang makapagsasabi dito. Take some time off your busy schedule na magpahinga. Okay? Parang yun yung pinaka nakikita ko dito. A fiery climax approaches. So, why I'm getting a message na maaaring ito po? Kasi the tower, ito yung mga reverse. Ito yung mga sitwasyon na wala tayong control. Na hindi natin na ito mapangahawakan. Na wala na tayong laban. So, wag mo higpitan yung hawak mo dyan ngayong buwan, Virgo. Lalo pa nga kung alam mo naman na hindi mo ito laban. I-surrender mo na ito lahat sa Kanya. May mga laban talaga na hindi para sa atin. A fiery climax approaches. So, maring dito rin po mag-apply yung secret. Okay? Meron kayong matuklasan, unexpected na sikreto, or informasyon. Hindi naman kailangan laliman. Okay, ito yung umaangat for you, Virgo. Kuha tayo ng ilang final advice. Virgo, February 2024. Ano mo iwan natin para sa kanila? Virgo, Virgo, Virgo. Ayan. Forgiveness. Umaangat ang forgiveness sa inyo. Bilang meron kayong kailangan pagnilay-nilayan sa inyong buhay. May pagpapatawad. Ito po, reversal tayo every time. Maring ikaw ang makatanggap ng pagpapatawad or ikaw ang magpapatawad. Okay? Dahil dito, mula sa ilang tensyon, a fiery climax approaches na parating or maybe nararamdaman na ito ng ilan na hindi ka magpapaan dito. Sugod-sugod, pagninilay-nilayan ang buhay, ipoproseso ang sitwasyon at ang iyong pakiramdam. Physically, mentally, emotionally, and even spiritually ngayong February 2024, Virgo. Hi Libra, February 2024, buwan ng pag-ibig, or sino nga ba ang parating sa'yo? Kuha lang tayo ng pinaka-exact message. Will be straightforward. Hopefully po sa ating reading ngayon. Mabilis ang tarot. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa mga Libra ngayong buwan. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Libra. February 2024. Para sa mga Libra. Okay. Okay. Ang dami nito. Hindi natin ito pipigilan. The Eight of Pentacles. The Ten of Pentacles reverse. The High Priestess. The Ace of Pentacles reverse, the Eight of Wands, Three of Wands. So, may pag-highlight po sa travel. It doesn't matter kung ito ay long or short trips. Pero maaaring meron kayong, kung ano yung parating, maaaring merong someone na parating mula sa ibang bansa or connection ito. Kahit over the net lamang po,
Kasi yun na yung madalas natin kinakaharap ngayon sa realidad. May magandang movement sa part na yan or talagang merong matatanggap na balita, impormasyon mula sa ibang bansa. Okay? Maaaring ito rin po ay may kaugnayan sa inyong pang-araw-araw na trabaho. The Eight of Pentacles ay narito or anything related sa pera. May parating sa inyo. I-claim na natin ito kung talagang meron kayong hinihintay ngayon pa lang na may kaugnayan sa pera, merong parating sa inyo. Okay, the High Priestess, the Ten of Pentacles, marihigit niyong bigyan ng or ngayon pa lang nararamdaman na ito ng ilan ang koneksyon sa pamilya. Yung paglalim ng koneksyon sa part na yan. Mas umaangat yung determination nyo or na-encourage kayo lalo na bigyan sila ng alam yung deserve din nila. Especially for some of you na meron ng ilang anak. The High Priestess, the Ten of Pentacles. Maybe sa mensahe rin po ito na yan yung patuloy niyong tatrabahuhin, aalagaan, pahahalagahan. Or other indication, may something ganap ngayong buwan. Tayo po ay monthly horoscope. Hindi po kailangan laliman. Just only take what resonate. Pero why I'm getting ganun talaga? Merong ikakasal or merong magde-decide ng ikasal. Reversal tayo every time. So, ito po ay maaaring mag-apply sa'yo or sa ilang close relationship, family members, home-related matters, okay? At pagdating sa work ito, may magandang movement tayo nakikita. Merong opportunity or papaangatin niya yung oportunidad na maglaan or makapaglaan ng oras, higit na oras kasama sila. Gaano man kayo minsan, parang ang dami yung ibinabalanse sa inyong buhay pamilya. Okay? So, mas practical, may pag-travel kasama ang family. Lalo pa kung meron kayong mas matanggap na money. Other messages, patuloy po ang pagiging busy and productive sa buhay paggawa, trabaho. At yan po ay hindi nababaliwala dahil meron at merong again pwedeng pumasok na hindi lang ikaw ang magse-celebrate pero pati na rin itong ilang taong malapit sa iyong buhay. It's time to take action. Kita mo siya, the Eight of Pentacles, patuloy na binibigyan ng pag-aksyon, ano man itong hangarin mo, or binibigyan mo ng focus ngayon, Libra. Tinatrabaho, i-workout mo ang negosyo, ang iyong career, or ang relasyong ito, maging ano pa man yan, it's time to take action. It's time to take action, okay? Okay, the energy is gaining momentum, sabi ko nga, huwag kayo sumuko, baka para sa ilan, akala nyo ang daming trabaho tapos walang resulta. Sa dami nyo nang nagawa, wala pa kayong nararamdaman na pumapasok na income na maganda. The energy is gaining momentum. Malapit na. Huwag kayong panghinaan ng loob. Libra, hindi na babaliwala. Yung patuloy nyong inilalaan na sipag at syaga, yung effort sa inyong buhay paggawa. Pero take time to breathe out din ngayong buwan. Wala dito, sabi ko nga, yung productivity, yung energy, yung ilang laban nyo in life ay patuloy na aangat ngayong buwan. So, yung movement ng buhay, maring medyo maging mabilis ang buwang ito para sa mga Libra sa dami ng ganap. The Eight of Wands. Maganda yung flow, sasabay kayo dito, sasabayan nyo ng may balance ang mga bagay-bagay. Umaangat din yung pagiging adventurous or yung pagiging explorer nyo, kung saan pwede nyo makasama ang pamilya again or personal na kapareha. At dyan kayo higit na magiging expressive pa sa inyong nararamdaman. Sabi ko nga, may pag-highlight po ng buhay pamilya, tahanan, peace, and fertility, buhay tahanan, pamilya, at mga bata. So, kung meron na ikakasal, so hindi posible na merong mag-add up na family members. Hindi po isang medical advisor ang moonchild, pero fertility yung umangat. So, for some of you, reversal tayo. Hindi man ito mag-apply sa iyo mismo or kung meron ka ng kids, may pagbibigay diin sa mga bata. Or sila po ang higit niyong pagtutuunan ng prioridad ngayong buwan. Kung saan ay masaya lang. Gaano man ka busy ang buhay, i-enjoy nyo rin ito na parang isang bata. And peace.
Okay, gaano man ka busy, minsan ang buhay, or alam niyo yan yung napaka-normal. Highs or lows, positive or negative, at the end of the day, mas pipiliin niyo yung pagkakalma. Libra, you're all about harmony sa relationship, partnership. Ayaw nyo ng gulo eh. Sino bang gusto ng gulo? Kasi balance lang kayo. At yun yung patuloy nyo habulin this month. Yung meron kayong peace of mind sa mga bagay-bagay. Sa inyong paligid, relasyon man, trabaho, or ilang personal na gawain o hangarin ito sa buhay ngayong buwan, February 2024, Libra. Hello, Scorpio! February 2024, buwan ng pag-ibig. Ano nga ba? Or sino ang parating sa inyo ngayong buwan? Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabi lamang po. Will be straightforward. Mabilisang talo tayo ngayon. Hopefully, kulang tayo ng ilang gabay. Mensaheng gabay para sa mga Scorpio this month, February 2024. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Scorpio. Anong maiwan natin para sa mga taong ito? Live na live po tayo ngayon sa FB. I know guys, hindi ko na ipapakita lahat ng kasi nakaposition yung camera sa papatungan ng baraha kapag meron nagtatanong. But anyway, i-upload rin naman po natin ito. Scorpio, February 2024. Anong maiwan natin para sa mga taong ito? Okay. 6 and 7 of Wands. Both are in reverse. The High Priestess. Uy, kanina umangat din ito. Okay. Scorpio. Scorpio, Scorpio. Ngayong buwan, huwag niyong pagdudahan yung inyong nararamdaman. Kasi hindi kayo magkakamali kasi tao lang naman tayo. Pero maaaring kung ano yung maramdaman niyo diyan. Kung ano yung sinasabi ng inyong mga puso. Maaaring yan na yun. Yan na yung totoo. Yan na yung nararamdaman niyo. Follow your heart. Trust your intuition. Kung kayo yung mga Scorpio, very kayo empathetic. Talagang ramdam nyo, daman nyo mga bagay-bagay, may pagkamalalim. Mas pa ngayong, kumbaga mas mararamdaman nyo yan ngayong Pebrero. May pag-highlight sa inyong mga emotions, your feelings, huwag nyong baliwalain, dahil maaring merong nais parating. Okay? Okay, mula dito sa ilang pinaglalaban nyo, sa trabaho man ito o relasyon, hindi nababaliwala. Ito, halos yung ilang cards umangat, katatapos lang po natin ng Libra. Pero shuffle natin mabuti ang mga bagay-bagay. May pagbibigay proteksyon sa iyong posisyon. Kung ang ilan sa inyo ay merong ilang katanungan ngayon, maging ano pa man yan, especially when it comes to relationship, love, or pwede rin naman work-wise, bilang andito 6 and 7, napakalawak po ng pwedeng iparating. Just only take what resonate. Kung saan nagbibigay din ng iyong buhay ngayon, Scorpio. Kahit pa pare-pareho po kayo ng sign, magkakaiba tayo ng posisyon, sitwasyon sa realidad. Kung meron kayong tanong, or napagtatanong kayo kung andito pa ba kayo sa tamang posisyon, relasyon, sundin ang nararamdaman. Pero hindi nyo kailangang ma-pressure or kumbaga, kasi minsan ang hirap rin pakiramdaman ng sarili. Totoo yan, It's okay to step back, to pause. Pero, Scorpio, kung ano naman, ito, other messages, kung ano yung binigyan mo ng paglaban, especially po nitong mga nakalipas na linggo or buwan, this time, mas mararamdaman mo na yung paglaban nito sa'yo. Kumbaga yung resulta, yung outcome. Meron ako nakikitang pag-level up or pagtaas. Yes, may ilang changes, pero patungo pa po ito sa inyong ikay-improve sa inyong relasyon or posisyon, as I've mentioned. Maring merong matanggap ang ilan sa inyo. Ito, just only take
Kunin nyo lang ilang mensahe kung saan kayo ay makaka-resonate. Okay, hindi natin kailangan ipilit ang ilang sitwasyon, pero maaaring makatanggap kayo ng promotion. Kasi nga, sobrang nanlaban naman kayo eh. Nagsipag. Promotion, or merong magbabalik sa posisyon, or merong pag-recognize, kahit sa simpleng appreciation, wala dito sa patuloy yung tinrabaho. Scorpio. Ito, tahimik nyo lang tinrabaho, and this time, merong celebration. Gaano man po yan, kaliit or kalaki. Okay? Pwede rin po ito mag-highlight sa relationship. Yung inyong mga patuloy na pinaglaban. And this time, kumbaga, workout nyo to eh. Kaya itong higit na naglaan ng enerhiya, this time mas mararamdaman nyo na, okay, yung halaga nyo. Or maybe isang mensahe po ito na, syempre papakiramdaman kung kayo'y napapahalagahan. Tanging kayo ang higit na makapagsasabi dito. Okay, Scorpio, follow your heart. Sabi ko nga, hindi kayo magkakamali. Pero, malakas ang inyong mga pakiramdam lalo ngayon. May pag-highlight ng inyong mga intuition. Okay, other messages. Add ko to, when it comes to relationship pa rin, napakalawak ng usaping relasyon. Meron kayong i-workout kung hindi man ito sa inyong buhay pag-ibig, partnership, relationship, it could be about your family, sa ilang obligations sa part na yan, or responsibilities. Okay. Ito, ganun din yung maiwan ko. Papakiramdaman ko ang sarili kung maharap ba ito, kakayanin ba ng iyong schedule. Kasi iba-iba tayo, again. Okay? Scorpio, ayan, nalubat po tayo. Hindi lang nalubat, napuno na naman yung memory natin sa dami ng ating binabasahan. But anyway, tuloy natin. Scorpio, final advice. Nasa na ba yung family? Okay. May patuloy kayong i-work dyan. Kaya sa simpleng gawain lang ito, yung mga personal na hangarin, kung saan alam nyo ay merong improvement, patungo sa may improvement or even development sa mas ikaalwan ng pamilya. It could be about your physical home, kahit sa simpleng pagkukumpuni lang ito, pag-aayos ng ilang gamit, ayan, or about your emotions, your feelings, may aayusin kayo. Maybe isang message po yun para sa ilan. Huwag lang kayong mainip, huwag kayong ma-pressure sa buhay. Take it easy, kalma. Wala tayong ibang kakumpetensya dito. Wala kayong ibang kalaban. Okay, kuha tayo ng ilang final advice. Ayan, agad-agad. It's time to release negativity. So yun, maaaring sinagot tayo na wala tayong ibang kalaban dito. Alisin yung ilang pagiging minsan hindi maiwasan, di ba? Gaan naman tayo nais maging positibo, kaakibat din yung negative. Scorpio, nagulat naman si Moonchild. Full moon in Scorpio, para sa inyo talaga to, lumipad. It's time to release negativity, guys. Full moon in Scorpio. It's time to release negativity. Alisin yung pangamba or minsan talaga, di ba, nagiging nega tayo sa ilang sitwasyon. Hindi yan makakatulong, of course. Stay positive. Ayan, stay positive lang, guys. Scorpio, ayan, may umaangat na dito. Spirit guides. Dahil prestas ay narito. Meron at meron kayong gabay. I know ito, hindi lahat ay into spirit guides or naniniwala sa part na ito. Iba-iba naman tayo ng paniniwala dyan. Pero meron kayong gabay, meron kayong suporta sa mas practical, pamilya, ilang katrabaho, narito, pag-ibig. Hindi kayo nag-iisa. Huwag niyong sarilinin. Ayan, huwag niyong sarilinin yung bawat laban niyo. Meron kayo ditong pwedeng mahinga ng kahit sa simpleng opinion lang. Hindi kayo nag-iisa. Meron kayong gabay ngayong February 2024 para sa inyo, Scorpio. Hi, Sagittarius, February 2024, buwan ng pag-ibig. Ano or sino ang parating sa inyo? Kuha tayo ng pinaka-exact message sa inyo ngayong buwan. Will be straightforward. I know, dito na muna natin itutuloy sa ating CP. Naway okay lang po ang quality dahil napuno na ang mga bagay-bagay sa ating camera. But anyway,
Mabilisang taraw lang naman tayo. Kulang tayo ng ilang mensaheng gabay sa inyo para sa mga Sagittarius ngayong February 2024. Message, ayan, may bumagsak, hindi pa naman tayo kumukuha, pero may bumabagsak na rito. The Seven of Pentacles. Add pa tayo dyan. Sagittarius, anong iiwan natin para sa kanila? Ngayong February 2024. Uy, merong umaangat. The Two of Wands ay narito. Okay, so dyan pa lang, meron na tayong nakikita agad-agad bilang kayo yung mga travel sign, may pag-travel. Or kahit sa simpleng pagpaplano pa lang po ito, meron kayong nilulook forward na travel, plano or ideya na gusto nyong mapuntahan or bigyan ng pag-aksyon. Ayan, the Fool ay narito. Sobrang umaayon. The Ten of Cups ay narito. Umaayon sa ilang sitwasyon bilang kayo mga Sagittarius. Meron kayong gustong puntahan na bago. Or gusto nyo makaramdam ng something new naman when it comes to travel, relationship, family. Two of Wands, napakalawak po nito. Meron kayong hindi lang plano or ideya, pero pag-aksyon, desisyon, may pagpipilian kayo na puntahan or direksyon na patunguhan. The Fool, yung pagiging explorer and adventurous ay umaangat ngayong buwan. Maaring may pagbibigay din dito kasama ang pamilya or kapareha, ilang mga anak. If you're in a relationship, may, ayun na, yung travel sign, umaangat po. Maaring meron kayo ilang plans to travel together, kung saan ay makakabuo kayo ng mas marami pang memories na pwede nyong maalala para sa isa't isa. I mean, yung iti-treasure nyo forever. Okay? So, sa Two of Wands, the Seven of Pentacles, may ilang plans. Ito napakalawak. Pwede po ay, ito ay may kaugnayan din sa kung ano yung tinatrabaho nyo ngayon. Ito lang, okay, itong travel, pwede pong may kaugnayan sa work. Or, pwede kayong makapag-travel, or, ano ba ito? Pwedeng mag-work, but at the same time, ay nagta-travel din kayo. So, it could be about work and pleasure. So, parang nag-enjoy din kayo. Hindi lang kayo nagtatrabaho, pero nag-enjoy nyo rin. Ayan. Okay, so may ilang new beginnings. Second month of the year. Kung meron kayo ng napornadang lakad o napornadang plano, ilang New Year's resolutions na pinractice nyo nung January o nitong January, ayan. Kumbaga, napornada hindi natuloy, then this time, maaaring panindigan nyo na. Or maybe isang message yun, na hindi imposible, walang imposible sa inyo kung ito'y talagang nanaisin. Umaangat yung pagka-fiery nyo, Two of Wands, sa ilang pag-aksyon na nais nyo pang harapin. Ano man ang pwedeng ibata sa inyo ng mundo, mapapanghawakan. Merong pag-glow ng inyong relationship, partnership area. May ilang new beginnings, may new path, or may fresh thoughts sa relationship. Hindi pa man kayo, or hindi nyo pa man ito ma-realize agad-agad. Okay, higit rin kayong magiging expressive sa inyong nararamdaman sa kapareha o pamilya. Magiging adventurous. Don't let your past hold you back. Okay, sa mas practical yung akin pong na-mention na ilang ganap, yung ilang napornada. So, iba-iba po tayo ng sitwasyon. Sabi ko nga ito, don't let your past hold you back. Huwag na kayong, huwag na kayong mag-rely doon or mag-iwan ng enerhiya dahil tapos na yun. Dito na, ang mahalaga ito, yung ngayon, kung nasan kayo ngayon. Meditate and contemplate. It's time to release negativity na kanina pa rin umaangat. So, stay positive lang. Siyempre pa, kayo naman ay very positive. Kaya naman, minsan, nagiging parang, alam niyo yun, hindi natin natatanggap yung tamang justice na palagay natin ay deserve natin. Hindi kailangan lagiman kahit sa simpleng halimbawa sa trabaho.
yung ilang plano mo, yung ilang personal plans mo, hindi mo maganap or hindi mo magawa dahil nga ibinabalance mo, nag-a-adjust ka rin sa ilang ganap sa iyong buhay. Kahit sa simpleng schedule lang ito. Closure. Don't let your past hold you back. And closure. Kung meron talaga kayo, Sagittarius, na dinaramdam, or meron kayong pinagdaanan sa inyong buhay relasyon nitong nakalipas na taon, or kahit ito lang, nagsisimula lang ng 2024, it's time to release negativity kasi wala tayong mapapala dyan. Siyempre pa, at mag-focus kayo sa inyong mga buhay karera or kung saan kayo makakapaglaan ng higit na productivity kasi papunta pa kayo sa maraming magagandang progreso sa buhay. The Two of Wands. Patuloy na bigyan ng pagpaplano yung posisyon o relasyon na alam yung meron kayong patutunguhan. I mean, merong mga long-term plans or meron talagang pang long-term na benefits na kung saan kayo ay mag-grow pa. At wag dito, especially kung mag-apply, okay, yung ilang negativity na ayaw natin para sa inyo ngayong buwan, February 2024, Sagittarius. Hello Capricorn, February 2024, buwan ng pag-ibig, or sino nga ba ang parating sa'yo ngayong buwan ng Pebrero? Kuha lang tayo ng ilang messages, mensaheng gabay lamang po. Go be straightforward sa ating reading, mabilis ang taro. Kuha lang tayo ng pinakamensahe sa inyo ngayong buwan Capricorn, February 2024. Message. Capricorn, February 2024. Anong may iwan natin para sa kanila? Ayan, kumpol na. The Hangman, Reverse. The High Priestess na kanina pa pumabagsak. The Hermit. The Queen of Cups. Kuha pa tayo. Okay. Okay, the Five of Pentacles reverse, the Eight of Swords, the Queen of Cups. Okay. Capricorn. So, kung meron po kayong ilang alalahanin or isipin na may kaugnayan sa pera, mapapersonal man ito or may kaugnayan din sa trabaho or ilang tao, yung kailangan nyo, okay? Yung alam nyo para sa inyo ay matatanggap nyo na. Meron ding kaliwanagan po dito, the Five of Pentacles reverse or somehow naging isipin ito or naging alalahanin kahit sa simpleng yung mga pangangailangan nyo na baka hindi nyo mabayaran ng ilang bills or payments na parating, huwag kayong mag-alala. I-claim na po natin na yung kasapatan mula sa ilang kailangan yung obligasyon, responsibilidad na tugunan na may kaugnayan sa pera ay inyong maharap. Okay? The Queen of Cups, the Hangman. Ano pa man po ang inyong relationship status ngayon, the High Priestess, single in a relationship or married, may paglalim. Ito, buwan ng pag-ibig. Pero lang no, kasi lalo pa for singles, the Hangman, reverse. Kailangan, kung willing po kayo talaga, kung andito na yung kagustuhan, Capricorn, walang imposible. Sabi ko nga may pagliwanag, baka sa buhay relasyon ito mag-apply. May pagliwanag ng inyong buhay love life. Dito kasi mas klaro kayo, mag-isip, mas positive, mas nakikita nyo yung inyong halaga, yung inyong mga worth. So, perfect month talaga to para kayo ay maging open sa ilang possibility. So, walang mangyayari syempre pa kung kayo magiging stuck up sa isang posisyon. Okay, so galaw-galaw lang din pag may time, especially nga po for singles, especially kung nanaisin, wala pong imposible na umayon or magpakita na ang inyong mga one and only true love. But you have to be willing
You have to be open sa ilang possibility ng pakikipag-socialize, pakikipagkilala, ng of course, okay, hinay lang din, huwag magmamadali, ng sinasamahan mo ng pag-iingat dahil sa realidad ng buhay ay hindi na rin safe outside, di ba? Pero kung magiging open ka, lalo pa sa sa ilang koneksyon na may kaugnayan sa ilang taong malapit sa iyong puso, you could meet someone new. So, i-claim na natin yan. Kung nanaisin lang naman, dahil kahit pa pare-pareho kayo ng sign Capricorn, bilang kayo ay very conservative sign din, traditional, wala namang masama. Kung hindi pa ready, iba-iba tayo ng pakiramdam. Follow your heart, your feelings, physically, emotionally, or even spiritually, magkatabi, the High Priestess and the Hermit. Ano ba yung feeling mo ngayon? Sundin mo yan. Maring yan yung kailangan mong gawin or bigyan ng pag-aksyon. Okay? Walang imposible when it comes to love. For those who are in a relationship, sabi ko nga, mas may, the High Priestess, yung puso nyo ay very connected sa inyong mga kapareha ngayong buwan. Mas sigit kayong mapapalapit sa isa't isa. Merong ilang magagandang sorpresa for some of you, or more on relaxing yung mode ngayon. Kumbaga, yes, may pagka-private kasi the Hermit ay narito. Low-key lang, tahimik kayong mag-celebrate ng inyong oras. Yung enerhiya na pwede nyo mabigay sa isa't isa ay maganda. Okay? May pag-spark. More on yung malalim. Pagdating sa inyong mga faith, maging ano pa man po ang inyong religion, kakapit kayo sa pagmamahal na meron kayo sa isa't isa. Additional kasi High Priestess din, why I'm getting a message din na okay, para sa ilan, love proposal or marriage proposal, hindi po imposible. Pero tahimik lang ito. Parang low-key lang yung proposal. At dito, syempre, mas romantic yun, di ba? Mas intimate lang, kumbaga, private. Pero pahalagahan ng buwang ito. Pahalagahan, may kasapatan, may fulfillment kayong mararamdaman. Ang inyong mga puso. Okay, at tayo ng ilang advice, message para sa mga Capricorn, February 2024. February 2024, Capricorn. Okay, communication is key. Communicate with your partner bilang ito yung umangat sa mas practical, be expressive, be open, show the world the real you. Sabi ko nga, wala pong mangyayari dito kung magiging stock up tayo. So, galaw-galaw. Ipakita mo na sa mundo ang iyong aura. Kasi, walang imposible na ikaw ay mapuna or merong makapuna sa iyong ganda, sa iyong kakisigan ngayong buwan. Capricorn, show the world the real you. Be sociable. Ayan, communication is the key. Communicate. Be open. Ayan. Stay open sa ilang possibilities ngayong buwan ng pakikipag-socialize. Or for some of you, meron talaga kayong paglalaanan ng energy kung saan mas magiging malalim. Kumbaga, yung pag-uusap ay malalim. Meaningful. Confidence, guys. Pangatin nyo yung mga tiwala sa inyong sarili. Confidence, financial health na aking unang naiwan when it comes to your money. Lalo pa kung meron kayong ilang alalahanin sa part na yan. Merong pag-alawan. Merong magandang flow ng money. I-claim na po natin ito. Gaano man yan kalaki, kaliit, okay? Pero maganda po. Lalo pa para sa ilan na meron talagang hinihintay. Pagkatiwalaan ng iyong sarili, pangatin ng confident pagdating sa love, sa relationship, single, wag mong pagdudahan yung kaya mong i-offer sa iyong buhay, pag-ibig, relasyon. Commitment, paglalim. Commitment, communication. So, ito yung best month din na magnilay-nilay kayong magkapareha for couples in a relationship. Yung inyong mga bosses, okay, be open or have that open communication sa inyong mga partners.
Kasi yung mabubuo yung pag-uusap ngayon, hindi lang malalim, sabi ko nga, meaningful, beautiful, maganda. Yan yung maaring message na kailangan nyong marinig ngayong February 2024, Capricorn. Hello Aquarius, February 2024, buwan ng pag-ibig, or sino nga ba ang parating sa inyo? Kuha tayo ng ilang messages, mensaheng gabay lamang po. Will be straightforward, mabilis ang taro hopefully, para sa buwan ng Pebrero 2024 Aquarius. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Aquarius, February 2024, anong maiwan natin sa mga tao ito? Okay, may bumagsak na. Aquarius. Aquarius, February 2024. Okay. Okay. Wait, the Six of Cups ay narito. King of Cups, Knight of Pentacles, and the Six of Wands. So, maaring merong pagbabalik tanaw kahit sa simpleng pag-reminisce lang ito or pag-iisip sa ilang sitwasyon or ganap from your past, kung saan ay or talagang merong aangat na someone from the past. It could be your ex-partner, okay, or ilang relatives, or even yung ilang tao from the past kung saan ay hindi nyo nakikita na o hindi nyo na masyadong nakakasalamuha. Okay, yung unang pinaka-message na nakita ko rito. Okay. King of Cups, may pagka-balance. If in a relationship, couples attached, married, Knight of Pentacles, hindi po imposible na meron kayong something positive na matanggap sa inyong relasyon. Good news, the Six of Wands ay narito, na tahimik nyo lang isa-celebrate together. Or kung kayo may mga asawa na, halimbawa lamang po, merong reversal tayo every time. So ito'y mag-aring mag-apply sa'yo or sa iyong kapareha. Merong positive news or good news siyang ipaparating sa inyo na may kaugnayan sa pera or trabaho. At ito, hindi lang siya yung sa celebrate, pero para kayong para sa inyong pamilya. Okay? Kung single, maaaring ito po ay mag-apply sa ilang kapamilya, relatives, or ilang friends from the past, or talagang sa family, more on family. Meron kang support na matatanggap. Mafe-feel mo yung love. Love, oo nga, bilang andito na tayo ngayon sa inyong season. Happy birthday, Aquarius. So, dito pa lang, unang umaangat yung pagmamahal, yung pagpapahalaga, yung appreciation, or maybe isang message po yan na kailangang marinig ninyo, Aquarius, na kayo'y nakikita, napupunan, napapahalagahan. Buhay, trabaho man yan, o relasyon. Okay? Take time to breathe out. Lalo pa kung kayo mismo ito, okay? Baka, lalo pa single din, kung kayo itong nag-push talaga, nagpursige, meron at meron kayong matatanggap na result. Regardless, okay? No matter what your relationship status, lalo rin po kung patuloy nyo naman, alam nyo sa inyong mga sarili na ibinigay nyo lang yung inyong mga best sa inyong buhay paggawa, kung saan kayo kumikita, or kung saan kayo patuloy nagbe-benefits, nagiging masaya. Ayan. Take time to breathe out. Anong connection niyan, Moonchild? Kumbaga kasi po, baka hindi nyo namamalayan kasi Knight of Pentacles, ito yung minsan nagiging sobrang para sa ilan, just only take what resonate. Perfectionist na ang ilan sa ginagawa, trabaho, na nakakalimutan nyo ng makahinga. Okay? So, it's okay to step back, to pause. Huwag kang mag-alala, hindi na babalewala yung iyong efforts sa relasyon man, again, or buhay karera. Sobra-sobra pa nga yung naiaalay mo na enerhiya. At yan ay merong kapalit. Okay? Parating sa'yo.
ang kapalit na ito yung resulta. Reminder tayo guys na ang tanging may iwan lamang po every time ng baraha ay yung maaring kondisyon, okay, sa yung sitwasyon na kinakaharap or kaharapin. Pero yung pinaka-resulta na kanina ko pa na-mention, Aquarius, at the end of the day, everything's still up to you. Pero kung alam mo naman, mula dito sa ilang pag-aksyon mo na nagawa, yung patuloy mong pagsisipag, yung patuloy mong pag-workout sa yung relationship or partnership, trabaho, yan po ay meron ng magandang bunga parating sa iyo. May something positive or good news as I've mentioned. Okay, kuha tayo ng pinaka-final advice or words para sa mga Aquarius this month, February 2024, Aquarius. Ayan. Uy, kanina pa umaangat yung fertility. Pwede po itong mag-apply, reversal tayo every time. Fertility and dreams. Para sa ilan sa inyo, actually dito may celebration. It could be a wedding, an event, party. So para sa ilan, pwedeng binyag ito. Sa mas practical fertility, merong magbubuntis. Hindi man ito sa iyo mismo, pwede po itong sa ilang miyembro ng pamilya. Kung nasaan ang pangarap, wala pong imposible. Or kung meron na kayong kids, ngayon pa lang, yung koneksyon na mabubuo nyo rin sa kanila ngayong buwan, meaningful. Kumbaga, ito yung mga panahon na kakapitan nila hanggang sila'y lumaki. Okay, ito yung maalala nila na kayo'y kasama nila. Para sa inyo, ngayong buwan, February 2024, Aquarius. Hello, Pisces. Ayan, saktong-sakto yung ingay. Welcome tayo. But anyway, February 2024, buwan ng pag-ibig. Pisces, ano nga bang parating sa'yo? Or sinong parating sa'yo? Kuha lang tayo ng mensaheng gabay para sa inyo ngayong buwan. Will be straightforward. Mensaheng gabay lamang po. Okay, ang gagamitin natin, ito muna. Kuha tayo ng ilang message para sa mga Pisces this month. Will be straightforward, hopefully. Pisces, February 2024, sinasalubong na tayo ng ilang chicken. Paumaga na po. Good morning sa lahat. Tayo ay live na live sa FB. Pisces, ano mo iwan natin para sa mga Pisces? Message. February 2024. Anong may iwan natin? Ayan. Pisces, Pisces, Pisces. Pisces. Okay, may sumama na sa aking kamay. The Queen of Pentacles. Six of Swords, Reverse, Knight of Cups, the World. Okay, meron kayo ditong completion. May pagkakompleto tayo nakikita. Halimbawa po, sa inyong business or trabaho, merong proyekto kayong matatapos. Kumbaga, eto na. Yung result na makikita nyo na yung pinaghirapan nyo. Okay? Or, ngayon pala nga angat ito, tayo po ay monthly horoscope. Yung kailangan yung kompletuhin na ilang gawain, obligasyon, or ilang commitments or deals ba ito mula sa ilang kliyente. At dito, I will be honest, the Queen of Pentacles, I'm getting a message na maring yung pressure din ay nasa inyo. Kasi nga sa ilang obligation na ito, diba, kapag meron tayong commitments, minsan, hindi mo maiwasan na maging mapag-alala, mapag-isip, or talagang i-push po yung iyong kagalingan bilang isang Pisces sa angat ng diskarte, yung creativity mo, but at the same time, sa pressure na ito, sana, kalma, take it easy. Iwas sa stress, ayan. Pakiramdaman ng inyong mga sarili. Magpalakas. Ano man ang mangyari, susubok at susubok ka. Patuloy kang dadaong, patuloy kang susunod dito sa flow ng buhay. The world is a great sign na meron pong resulta. Huwag kang mag-alala. Magandang resulta. Merong success. Again, merong completion. Pero,
Dahil nga inilaban mo ito, ilalaban mo ngayong buwan, papakiramdaman ng iyong sarili. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero Queen of Pentacles kasi ito yung pagiging mo rin yung puso mo umaangat dito, yung pagiging provider, pagiging mapagbigay, or yung pag-una mo sa ilang pangangailangan ng mundo, the world. Minsan hindi mo na, may pagkakataon na gano'n, hindi mo na obligasyon, pero inilalagay mo sa iyong mga balikat, pasan mo ang mundo. Dahil gano'n nakabuti ang puso ng mga Pisces. Pero sana ngayong buwan, papakiramdaman, physically, emotionally, baka hindi mo napupuna, pagod ka na pala. Kasi nga, ganun yung puso mo. Gusto mong harapin yung mga gawain na ito para hindi lang sa iyong sarili, pero dito sa ilang tao sa iyong paligid. Na maganda. Pero sana, magpahinga rin, okay? Recharge your energy, iwas sa stress, sa pressure ng buhay. Hindi yan makakatulong. Take it easy, take everything one day at a time, okay? Pat may pag-angat po dito ng iyong posisyon or kung ano ka ngayon sa iyong posisyon, mas marirecognize ka, mas makikita yung iyong yung pagkamasipag, yung pagkakaroon ng diskarte, pagiging on point mo sa mga bagay-bagay. At dyan, umaangat po yung respeto. Kumbaga, kagalang-galang ang mga Pisces ngayon. Kasi nga, ang galing mo. Sa kabila ng ilang pagsubok ng buhay din or ilang iniiwanan mo ng, sabi ko nga, baka ganun nga, yun na mention ko, pasan nyo ang mundo para sa ilan. May ilang bigat. Pero huwag kayong mag-alala, may pag-release dito ng ilang bigat na yan. Meron kayong matatapos. Papunta kayo sa magagandang resulta. It could be unexpected pa nga for some of you. Pagdating sa work, may pag-level up. Okay, may offer. May positive possibilities. Okay, Moonchild. Buwan ng pag-ibig tayo, pero buhay karera, pera ang umangat. Knight of Cups po ay narito. Love is in the air. Katabing-katabi ang the world. May pagkinang, merong someone. Your knight in shining armor, merong parating, the Knight of Cups. May kilig. Magiging romantic ang buwang ito. Para sa ilan, the Queen. The Six of Pentacles ay narito. Ayan, may sumasama pa. Six of Swords, reverse. Merong susubok ulit na manliligaw. Or merong susubok ulit na ligawan ka o ligawan. Tayo po ay mag-iano man ang gender mo ngayon, meron kang susubukan ulit pagdating sa love. You will be ready. At wala pong imposible ang mga bagay-bagay. Para sa inyo, sabi ko nga, love is in the air. It could be unexpected na merong, especially for singles, okay? Mag-i-enjoy lang. For those na nasa isang relasyon na, andito yung give and take, meron kayong something matanggap sa inyong mga kapareha, kaya naman po yan kabongga or kaliit, kahit sa simpleng balita or magandang balita, informasyon lamang ito. Conclusions are within reach. Ito po, maring mai-relate natin ito sa na-mention kong pagkakumpleto dun sa resulta, malapit na. Conclusions, meron na kayong marireceive na something. Okay, and balance spirituality and practicality. So, sabi ko nga, it could be physically, mentally, or even spiritually. Yes, as a Pisces, may pagkakataon kasi na nagiging practical lang ako, Moonchild. Kaya ako nagsisipag kasi ito yung parang moment Kumbaga, sumasabay ka rin sa magandang flow kahit paano yung trabaho napakahalaga, yung resulta. Pero still, you have to balance practicality and spirituality or yung ramdam mo sa iyong sarili, yung nararamdaman mo physically, mentally. Balance, work-life balance na hindi madali. Pero, kailangan. Okay? Kailangan mo ring magpahinga, Pisces. Okay, kuha tayo ng pinayan. Prosperity. The world ay napakagandang indikasyon po na mayroong success.
may magandang flow. May magandang flow when it comes to travel, the world, or pera, connection, commitment, prosperity. Conclusions are within reach. Malapit na po ito. Papunta na sa'yo. Yung magagandang posibilidad na pwedeng ibato sa'yo ng mundo ngayong buwan ng February 2024, Pisces.